Bago po ang bagyong Enteng, hindi itinuturing na bahain ang mabubundok na bahagi ng Rizal dahil po sa taas nito. Quarrying ang sinisi ng mga netizen, pero sabi ng DNR, baka dapat ding tignan ng urbanization na dahilan upang maging sementado ang maraming bahagi ng bundok. Nakatutok si Bernadette Reyes. Rumaragas ang baha sa Antipolo. Lagpas taong baha sa Pililya. At mga kalsadang hindi madaanan sa Tanay dahil sa taas ng baha. Palaisipan sa marami kung paanong binaha ang mga mabundok na bahagi ng Rizal, kabilang ang mga hindi naman bahain noon dahil sa taas ng kanilang mga lugar. Ang sinisisi ng Public Information Office ng probinsya ay ang mambihirang dami ng ulang ibinuhos doon ng bagyong Enteng. Sana raw, inaabisuhan sila kung saan mismo bubuhos ang ulan. Para mas makagawa po ng prompt decision at saka preparation and response actions po. Pero sasapat ba ang ilang araw na abiso kung wala na talagang pananggalang sa galit ng kalikasan? Gaya ng mga punong sumisipsip sa tubig ulan, partikular sa Upper Marikina Watershed na pinaghahati-hatian ng mga bayan ng Antipolo, Baras, Rodriguez, San Mateo at Tanay. Napag-aaralan nga namin how deforested yung Upper Marikina Watershed. Sa social media, pinag-initan ang umano'y mga quarrying sa Rizal. Pero ayon sa Department of Environment and Natural Resources, maliit lang umano o 1% lang ng buong Marikina Watershed ang may quarry. At kung mismong Upper Marikina Watershed na siyang protected area ang pag-uusapan, wala umano talagang quarry o mining. Meron noon pero matagal nang kanselado ang permit. Walang quarry, walang mining dyan sa Upper Marikina Watershed. No? Yes. Dahil for the most part, government-owned pa rin yan. Ang policy ngayon ay no new quarries in the area. Pero ibang usapan ang porsyento ng mga nakakalbong puno sa watershed, kaya dahil man sa mining o sa ibang bagay. Sa puntong yan, 20% na lang ang forest cover sa protected area ayon sa Masungi Georeserve Foundation. Pero kung datos ng DENR ang pagbabasihan, nasa 25% ng forest cover ang masasabing fairly intact, habang humigit kumulang 42% ang masasabing moderate forest cover. Hitik rin daw sa vegetation ang lugar. Bagamat may epekto ang quarrying sa mga forest cover sa kaso ng Rizal, ayon sa DENR, baka dapat ding tingnan ng urbanization. Kasi pagka-urbanized area na kung saan sementado lahat, Opo. parang bato rin yung kinatatayuan mo at walang sisip-siping tubig pagka nandun ka sa urbanized area. Kaya sabi ng mga environmentalist, dapat limitahan ang mga aktibidad na may ganyang epekto tulad ng pagtatayo ng mga tirahan. At sa mismong watershed naman, According to our laws, the only people who can stay inside protected areas or live there ay yung mga nangangailangan, forest-dependent communities, IPs. It's been more than 10 years, no? But unfortunately, hindi pa rin nakita natin yung sapat na pagbabago in terms of flood control projects. para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras.